Sa ilang sandali po ay mag-start na po tayo sa ating gawain. Maglaan po tayo ng ilang segundo para sa ating pong personal na pananalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord from heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His heavenly host. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, your highest heaven, and your waters above the skies. Let them praise the name of the Lord. For at His command they were created, and He established them forever and ever. He issued a decree that will never pass away. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, tunay po na kayo ay walang katulad. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. Kayo ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At sa umagang ito, dakilang Diyos, kami ay nagkatipon-tipon upang ikaw ay sambahin. Dahil ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na uri ng pagsamba. Aming Diyos, nais po namin pagkatiwala ang bawat isa. Hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, O Diyos, upang may bigay namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Samahan po ninyo kami. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na maitaas, madakila. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at awitan po natin ating Panginoon. Sabi po sa awit 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, O Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papapurihan, ihahayag nila ang mga gawa mo makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Ang mga gawa mo makapangyarihan ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katuwiran. Tayo pong lahat ay umawit ng may kagalakan sa ating Panginoon, na siya pong pinagmumulan ng lahat, ang Panginoon natin na sadyang dakila, makapangyarihan, tapat at mapagmahal. Purihin natin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Bless your name, O God, each day that I awake.
setting sun, your greatness I proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered. Your name will be revered by children yet to come. As generations sing of wonder you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. Sing, how great is the Lord. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. Once more, let's sing, how great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly, let's sing, how great is the Lord. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised, and greatly to be praised. Tunay nga na napakadakila mo, Panginoon, at walang makakapantay, Panginoon, sa inyong kadakilaan at sa inyong kapangyarihan. Kaya kami po ay patuloy na magpupuri at aawit sa inyo. Tunay nga na karapat dapat na papurihan at sambahin niyo yung tanging dakilang pangalan, Lord God. Purihin ka dito sa inyong bahay-sambahan, at nawa ay ang lahat ng aming mga papuri at pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Purihin at sambahin ka, O Diyos. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng lulahati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng inyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikha ng nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y ika'y tunay na dakila. Let's continue to sing
of the greatness, the goodness, the majesty of our Lord God. Tunay nga na napakadakila niya na maging tayo'y walang-wala sa kanyang paningin, but still God chose to care for us, to love us, and to save us. And that is reason enough for us to give our lives to Him and praise and glorify Him and worship Him all the days of our lives. Patuloy nating sambahin at purihin ang ating Panginoong Diyos. When I look at your heavens, the moon and stars you set in motion, oh God. I sing all glory and honor. What is man that you are mindful, the Son of Man that you would care for him. We sing all glory and honor, oh Lord, our Lord. Oh, how awesome are your ways, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, may we see your kingdom come. Father, may your will be done in all the earth. In all the earth you give dominion to your children, and you crown them, oh God, with glory and honor. So we'll sing of your name, live our lives for your greatness, oh God. Your glory and honor, oh Lord, our Lord. Oh, how awesome are your ways, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, may we see your kingdom come. Father, may your will be done in all the earth. Earth is full of the glory of God. Come make much of the name above all names. Creation cries out, and every knee bows. Jesus, we crown you, oh Lord, our Lord. Oh, 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 earth is full of the glory of God. Come make much of the name above all names. Creation cries out, and every knee bows. Jesus, we crown. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord. Oh, how awesome are your ways, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, may we see your kingdom come. Father, may your will be done in all the earth. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord. Oh, how awesome are your ways, how majestic is your name
in all the earth. Oh Lord, our Lord, may we see your kingdom come. Father, may your will be done in all the earth. Oh Lord, our Lord, oh how awesome are your ways, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, may we see your kingdom come. Father, may your will be done in all the earth. In all the earth. Truly, Lord God, you are one awesome and majestic Father. At kami po ay patuloy na lumalapit, Panginoon, sa inyo sa sandaling ito upang iparating po namin ang aming pinakamataas sa papulit pagsamba. We cry out, Hallelujah, Panginoon. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy are you, Lord, Panginoon, of all the praises, of all the thanksgiving. Kaya lamang po ang Diyos na nagligtas sa amin. Kaya marapat lamang po na ialay namin ang aming mga buhay para lamang po sa inyo, Lord God. Purihin at sambahin ang iyong tanging dakilang pangalan. Pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit na puti at may hawak ng mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Purihin ang ating Panginoong Diyos, noon, ngayon at magpakailanman. And to Him be the blessing, honor, and glory and power forever. Let's sing hallelujah to the Lamb. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Let us sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory
every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Every knee shall bow. And every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. We continue to give our praises, Panginoon, sa inyo. Nawa po ay patuloy kayong maitaas, mapapurihan, at masamba, Panginoon, sa buong gawain namin ngayong umaga. Muli sa inyong kapurihan, ang kaluwalhatian, kadakilaan, ang lahat ng ito ay patuloy naming inaalay sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos. At tayo pong lahat ay maaari na pong makaupo. Tinatawagan po natin lahat ng mga kids pumunta dito sa harapan. Okay, sama-sama po natin sila ipanalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, sa inyo makapangyarihang kamay, nais po namin ipagkatiwala itong mga batang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil tunay po na sila ay kaloob po ninyo sa kanilang mga magulang. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po silang hubugin sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa ang salitang ito, Panginoon, ay siya maging gabay nila hanggang sa kanilang paglaki. Dumating nawa, Panginoon, ang time na maging malinaw sa kanila at kilalanin kanila bilang kanilang Diyos sa tagapagligtas. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo, O Diyos, ang kanilang mga guro. Pagkalooban po ninyo sila ng mahabang pasensya at ng karunungan upang sa ganun, Panginoon, ay maituro nila ang tama at nararapat para sa mga batang ito. Lord, ingatan niyo po silang lahat sa umagang ito. Hinihiling po namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin at panalangin po natin yung ating mga pastors, mga elders at ang kanila pong pamilya. Pagpwede po natin yung kalakasang spiritual at karunungan para sa mga ministry leaders at Bible study leaders. And then yung pangatlo po, paglagong spiritual para sa lahat ng TCBC members. At para sa ating pong bansa, pagpray po natin yung ating Pangulo na siya ay pagkalooban ng karunungan at na makataong pamumuno. Ganon din sa lahat ng mga government officials. At sa buong mundo po, patuloy po natin panalangin yung ating po mga kapatid na misyonero sa saan man sulok ng mundo na sila ay proteksyonan ng Diyos sa kanilang ginagawa. Sige po, sama-sama po tayong manalangin.
Aming dakilang Ama, kami ay naniniwala na ang lahat ng aming panalangin ay umabot sa inyong dakilang trono. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil alam po namin na ang mga ito, O Diyos, ay inyong tutugunin ayon sa inyong kaparaanan. Maraming pong salamat. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Make us like Jesus and less like ourselves. Our souls sick with sin, by your word are made well. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Lord, plant your word deep in our hearts to overflow in praise. Grant us a new song that sings of your fame, where melodies rise as we lift up your name. Lord, plant your word deep in our hearts to overflow in praise. Lord, plant your word deep in our hearts with thankfulness renewed for all that you are, for grace and for truth, for your sacrifice and our new life in you. Lord, plant your word deep in our hearts with thankfulness renewed. Plant your word within, oh Lord, so the seeds of faith and love may grow, bear fruit, and move in us. Plant your word in us. Our souls sick with sin, by your word are made well. Lord, plant your word deep in our hearts and make it richly dwell. Lord, plant your word deep in our hearts and make it richly dwell.
Tayo po lahat ay tumayo. Handa po natin ang Biblia at makibukas po kayo sa akin sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. 1 John chapter 2, verses 15 hanggang 17. 1 John chapter 2, verses 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po lahat ay makakaupo na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gumanda na ang panahon. No? Nalangin natin na sana magtuloy-tuloy na ito. Pero mukhang may nagbabadya na namang isang bagyo parating. No? So patuloy tayong manalangin. Patuloy niya tayong ingatan. At bigyan ng pagtitiwala na siya may kontrol ng lahat ng bagay. Tayo pa manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo upang kami sama-samang sumamba sa inyo, Lord. Lord, sa oras na ito, pangunahan niyo kami sa aming gagawing pag-aaral na iyong salita. Kayo mangusap sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magpabatid ng katotohanan nagmumula sa inyong salita. At upang ito'y lubos namin maunawaan at lubos ka namin makilala, O Lord, at madakila. At kayong patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nung nakarang linggo, tayo pinagpala ng mensahe, no? Ng Diyos. At tayo'y napapalahanan na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating pagpapahayag na kilala natin siya, kundi ito ay ang pagkilala na may pagtugon ng pagsunod sa Kanya. At ang kanyang pangunahing utos na pinabatid sa atin noong nakarang linggo ay kung tunay nga ang kilala natin ng Diyos, dapat mahalin natin ang ating mga kapatid. At nawa ay tunay nga pong ito ay maisabuhay natin. Ang sabi nga ni Apostol Juan sa unang Juan 4, talata 11-1 ay tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi nga nung nakaraang mensahe, tayo inibig ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig. At tayo'y Kanyang minahal nung tayo makasalanan pa. Hindi yung tayo ay nagbago na, no? Kundi nung tayo ay makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Kaya nga ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. At bakit sinungaling? Dahil kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.
Sa umagang ito, ang ating pag-aaralang mga talata ay ang unang Juan. Kanina yung binasa, talata, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Kaya buksan na natin ang ating mga Biblia at alamin natin ang sama-sama kung ano ang pinababatid sa atin ng mga talatang ito. Ang sabi ng nakaraan, ng pastor na iba ang estilo ng pagsulat ni John. No? At totoo nga, kung babasahin natin, ang mga sulat niya, ang liham niya, yung First John, mapapansin natin na parang nabasa ko na to, bakit nandito na naman? No? Parang paulit-ulit yung mga punto niya, no? Pabalik-balik, no? Kaya nga ang sabi nila, umiikot siya. No? Ito yung truth, babalikan na yung truth, tatamaan niya uli, tapos iikot na naman siya, babalikan niya uli. No? Kaya mababasa natin paulit-ulit yung mga verses. No? At paulit-ulit yung mga katotohanan. Dahil, kung naalala nyo, yung unang mensahe tungkol dito, ang sabi ay isinulat ito dahil merong isang lumalaganap na katuruan na mali, no? Yung Gnosticism. No? Kaya makikita natin na parang ito ay pinapasubulian ni Apostle John, kaya paulit-ulit siya. Kasi pumapasok yung katuruan na ito na Gnosticism sa iglesia. Kaya makulit siya, parang tayo, yung mga anak natin, di ba? Yung tinuturuan natin, pero may nakikita sila sa ibang bata, kapitbahay na maling katuruan, tapos sasabihin nila, tayo, bakit ginagawa nila ito? Ay hindi, mali yan, ganito ang dapat gawin, di ba? Nung nagtuturo ako, naging professor ako, ganun ang estilo ko noon na pag unang meeting, sasabihin ko na ito yung dapat gawin, pag may exam, ganito. At ganito yung pag nag-exam tayo, ganito dapat yung solusyon. Pero may mga estudyante talagang, lalo na pag online ng klase, nung nadatnan ko, 2020, na napakahirap yung magpa-exam. Madali yung magturo online kasi nasa bahay ka lang, pero yung mag-check ng papel, napakahirap. Yung assessment, mahirap. Walang authentic. Mahirap gumawa ng authentic na assessment. Kaya noong panahon na yon, sa aming pamantasan, ang daming naging cum laude, ang daming summa cum laude. Ang dami. Nagulat. Kaya ang laki ng gastos ng pamantasan dahil meron yung monetary incentive. No? 5,000 ata, tapos 7, tapos 10. No? Dahil nga, yung assessment, problema sa assessment. Kasi hindi mo alam kung nagkokopyahan na, no? Yung mga bata. Mahirap i-check. No? Kasi lalo na pag online. No? Kaya nga, yun ang pinaka-problema sa online class, yung assessment. Ganon din sa buhay ng Kristiyano. No? Yung assessment, kung minsan, ng ating pananampalataya ay medyo mahirap ng konti. No? Paano natin na-assess ang sarili natin? Kung ligtas na ba tayo? No? Kaya nga sabi ni Pastor noon, ina-assess ba natin ang sarili natin? Wag yung mga kapwa natin ang assess natin. Ang sarili natin ang assess natin kung talaga bang are we saved? No? Yun ang sabi nung nakaraang mensahe. No? So, tingnan natin ang sinasabi ng mga talata ng pag-aralan natin. Ang sabi sa NIV, do not love the world
and or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang mga talatang nasa screen natin ay ayon sa salin ng ang Biblia. Ngayon, magiging malinaw sa atin kung ano ang pinababatid sa atin ng mga talata kung ating hahatiin yung talata. No? Hatiin natin sa dalawang bahagi. Ang utos at ang dahilan. Simplihan lang natin. Ano ang utos na pinapabatid at ano yung dahilan? Bakit ibinigay yung utos? No? Una, ang utos. Anong utos na mababatid natin sa talata? So ayon sa talata 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. So maliwanag, no? Maliwanag yung statement na yon. Maliwanag yung sentence na yon na it's a command. Utos yun, no? Do not love the world or anything in the world. No, mamaya natin pag-uusapan kung anong sinasabi diyan, no? Pangalawa, ang dahilan. Ano ang dahilan ng utos? Una, dahil ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yan ay ayon sa talata 15. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Yan ang hango sa ang Biblia. Sa magandang balita, Biblia, ang sinasabi ay ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Same yan, pareho lang yan, no? Hindi magkaiba yan, no? Pareho lang ang sinasabi niyan. Na dahil kung umibig sa sanlibutan, ang ibig sabihin hindi mo iniibig ang Ama. Hindi mo pwedeng sabihin yan na dahil iniibig mo ang sanlibutan, hindi ka iniibig ng Ama. No, medyo hindi 'yon, no? Ang sinasabi diyan, no? Pangalawa, dahil ang lahat na nasa sanlibutan ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito ay mababasa natin sa talata 16. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan, binanggit niya diyan, 3 bagay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At pangatlo, dahil ang sanlibutan at ang lahat ng nasa sanlibutan ay lumilipas o mawawala. Ito ay makikita natin sa talata 17. No? Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. No? Sa ibang translation, mawawala. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao. Ano ang tinutukoy ng salitang sanlibutan? Dito, no? Ano yung sinasabing sanlibutan? Do not love the world. Bakit nga sinabing do not love the world? Pero ang sabi sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son. No? So anong ibig sabihin yan? Sinasabi ng Diyos na mahal niya ang sanlibutan, pero sinasabi ngayon ni John sa atin, wag mong ibigin ang sanlibutan. No? Anong sinasabi niya dyan? Ang ibig sabihin ng sanlibutan. Ang sanlibutan o world kasi, o cosmos, ay maaaring tumutukoy sa Earth, sa universe, sa mankind, at ito ay maaari ding tumutukoy sa secular or unbelieving world o mundo ng mga hindi mananampalataya. Malalaman natin kung ano ang tinutukoy na sanlibutan ni John dito kung unawain natin ang sinasabi niya sa talata 16. Ang sabi sa talata 16 ay, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman,
ang pagnanasa ng mga mata at pagmamata sa buhay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sinasabi diyan ng lahat ng nasa libutan, everything the world, ano raw ang lahat na nasa sanlibutan? Binanggit niya ang tatlong bagay, masasamang pagnanasa ng laman, o lust of the flesh, no? Pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamataas sa buhay. Sa ibang translation, pride of life. Sa ibang translation, boastful pride of life. No? At ang sabi sa talata, ay ang mga ito ay hindi mula sa Ama. Kaya mapagtatanto natin na ang tinutukoy na sanlibutan, sa mga talatang ito ay hindi ang physical world. Hindi siya ang physical world. At hindi rin ang mankind. Bakit? Sapagkat ang physical world and mankind ay mula sa Diyos. At hindi yan iko-contradict. No? Hindi iko-contradict ng Diyos yan. No? Na nagmula sa Kanya ang sanlibutan. Anong ibig sabihin ko? Ang sabi ni John sa talata, no? Ay hindi nagmula sa Ama ang lahat ng nasa sanlibutan na tinutukoy niya sa talata. Subalit, ang sabi ni John sa John 1:3 ay lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So, magtatanto natin na ang binabanggit na sanlibutan diyan ay hindi yung physical world at hindi rin yung mankind. Kaya alam na natin na ang sinasabi niyo ng sanlibutan ay hindi dapat ibigin ay hindi tumutukoy sa physical world. No? Dahil ang mga ito ay mula sa Ama. No? Ngayon, unuhan natin kung anong sinasabi ni John na ang lahat ng nasa sanlibutan. Tatlong bagay ang binanggit niya. No? Alamin natin kung ano mga ito. Ang unang binanggit niya ay ang masamang pagnanasa ng laman. Lust of the flesh. Marahil ang agad na pumapasok sa inyong mga isipan ay sex. No? Kasi flesh, sex. No? At marahil dahil alam natin ang isa sa 10 utos ay ang tungkol dito. No? Ang ikapitong utos ay you shall not commit adultery. No? Huwag kang mangangalunya. Ang madalas na sanhin ng pangangalunya ay ang sexual urge. No? Isang uri ng pagnanasa sa laman. No? Subalit, marami pang uri ng pagnanasa sa laman, no? Na nakaumang sa atin. Anumang udyok o simbuyo o urge na labis at hindi mapipigilan ay nagiging sanhi ng kasalanan. At ito ay tinuturing na masamang pagnanasa ng laman. Halimbawa, ang sexual urge or desire, no? Lahat naman ay normal, no? Na normal na tao ay meron yan, no? Yung sexual urge or desire. Ang sexual desire ay necessary, kailangan yan, no? Para saan? Para masunod ng tao ang utos ng Diyos, no? Ang sabi niya, be fruitful and increase in number, no? Magpakarami kayo. Na mababasa natin sa Genesis, no? 1:28, no? Parang yan ang ating unang utos sa mankind, no? Malinaw naman sa atin na ang utos na ito ay para lang sa mag-asawa, no? So malinaw dapat yan na ang utos na ito na to be fruitful, no? And increase in number ay inutos lang sa mag-asawa, no? Ngayon, hindi naman nangangahulugan na paunlakan ninyo o you give in sa sexual desire kung nais ninyong magkaanak. No? At kung ayaw niyo magkaanak ay pigilin ninyo ang sexual desire. No? Hindi ganun yun. No? Hindi ganun ang sinabi. No? May sinabi si Apostle Paul tungkol sa bagay na yan. No?
Ang sinabi niyan sa unang Korinto, 7, talata 3 hanggang 5. Pero basahin ko na lang yung hanggang 5, yung talata 5 na lang, no? Sa 1 Corinthians 7. Kaya huwag ninyong ipagkait ang pagsiping sa inyong asawa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong ipagpaliban ito upang mailaan ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkalipas ng inyong pinagkasunduan, magsiping na uli kayo dahil baka hindi na kayo makapagpigil at matukso kayo ni Satanas. So, may freedom na binigay ang Diyos na i-satisfy natin yung sexual urge. No? But it should be within the confines of marriage. No? Nagiging lust of flesh ang sexual desire kung ito ay ginagawa outside of marriage. No? Nagiging lust of the flesh kung ginagawa outside of marriage. No? Ang desire to eat, normal yan, di ba? Normal sa atin, sa tao, dahil kailangan nating mabuhay. No? Subalit, ang pagnanasa sa pagkain ay masama. No? Masamang pagnanasa sa pagkain. Mayroon nga tayong kasabihan na we eat to live, not eat to live. No? Hindi lamang ito tumutukoy sa walang habas na pagkain o gluttony, kundi ito ay tumutukoy din sa ugali ng tao na wala ng pinagkaabalahan umaga hanggang gabi, kundi ang maghanap ng pagkain o kumayod para lamang sa pagkain. No? Ang sabi ni Jesus, no? Yung mga hinahanap si Jesus, no? Sa John 6, verse 26 to 27, dahil pinakain niya yung ilang libo, no? Katao, hinahanap siya. Nung nakita siya, tinanong, narito pala kayo, Panginoon. At sumagot si Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hinahanap niyo ako dahil kumain kayo at nabusog. Hindi dahil naunawaan ninyo ang mga kamangamangang tanda na ginawa ko. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang pagkagalit ay isang natural na damdamin ng tao. No? Lahat naman tayo nagagalit. No? Subalit ito ay nagiging lust of the flesh kung hindi natin ito napipigilan. No? Tingnan natin ang sinabi ng Panginoon kay Cain. No? Sa Genesis 4, 6, 7. Sabi niya, kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung gumawa ka ng mabuti, tatanggapin kita. Ngunit kung gumawa ka ng hindi mabuti, anong sabi niya? Ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nakaabang sa may pintuan. Gusto ka nitong pagharian. Actually, ang ibang translation, gusto ka nitong lapain. No? Ngunit kailangang talunin mo ito. No? Ang galit ay hindi kasalanan. No? Even Jesus got angry. No? Ang kasalanan ay ang ipaubaya mo yung sarili sa galit. No? Hindi ba kapag ikaw ay galit sa isang tao, ang natural na instinct mo ay you want to get back, no? To get even, no? Gusto mong gumanti, no? Ang paghahangad na gumanti ay pagnanasa ng laman, no? Kapag hinayaan mong kontrolin ka ng galit, nagpupuyos ang iyong damdamin at gusto mong pakawalan, no? Nagdidilim ang iyong paningin. At sa isang iglap, nagawa mo ang hindi mo dapat gawin.
Momentarily, you find satisfaction. Buti nga, no? Momentarily, you find satisfaction. Subalit, marirealize mo, nakagawa ka na ng kasalanan. Usigin ka na ng iyong budhi. No? Anong nagawa mo? Nasigawan mo, namura mo, nalait mo, nasapok mo, or worse, napatay mo. No? Kahit sa social media, nagagawa mo ito. No? Agad kang nag-react sa mga post na nakikita mo. Hindi dapat. No? Hindi dapat. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon, ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nakaabang sa may pintuan. Gusto ka nitong pagharian. Ngunit, kailangang talunin mo ito. Marami pang uri ng mga pagnanasa ng laman, subalit hindi natin babanggitin lahat ito. Ang palatandaan lamang kung ang nararamdaman mo ay pagnanasa ng laman ay ito. Kung susundin mo o pagbibigyan ang pagnanasang iyon, nararamdaman, ito ay magbubunga ng kasalanan. So lust of the flesh yan, pag pinagbigyan mo, nagkasala ka. Ang susunod na binanggit na bagay na nasa sanlibutan ay ang pagnanasa ng mga mata o lust of the eyes. Ano ang pagnanasa ng mata? Ito ay masiding paghahangad o pagmimiti sa nakikita ng ating mga mata. Kung nagpaubaya ka sa nararamdaman mong ito ay hahantong sa kasalanan. Ang isang halimbawa ay ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5, talata 27-28. Narinig niyo yung sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon, sa kanyang puso. Walang physical na ugnayan na nangyari. Subalit mayroong namuong pag-aangad at malaswang imahinasyon sa isip ng taong tumingin sa babae. Kaya ito'y tinatawag na kasalanan sa puso. Dahil ito'y nakatago. No? Kaya kasalanan sa puso. No? At ang naging receptor natin ay yung mata. No? Kaya ito'y lust of the eyes. No? Ang isa pang halimbawa ay ang ginawa ni Achan, ni Achan sa Josue 7. No? Kung saan, marahil recall natin yung kwento sa Joshua 7, nung lulusubin na nila yung Jericho. No? Doon yung si Rahab noon. No? Yun ang sikat na kwento noon dahil si kay Rahab. No? Lulusubin na nila yung Jericho, may utos, may tagubilin sila ang Panginoon. Wasakin niyo ang buong Jericho. Wala kayong iwan. Wala kayong kukunin. Wala kayong basta't wasakin niyo ang buong Jericho. No? At dinusob nga nila yon. No? Kung matatandaan nyo, umiikot lang sila. No? Siguro alam niyo yung kwento. No? At si Achan ang isa sa mga lumusob. Ano ang ginawa ni Achan? Itong sa Joshua. No? Josue 7, talata 20 hanggang 21. Nung tinanong na si Achan, dahil nagkasala, ang Israel, pinarusahan sila, natalo sila sa sumunod na laban. No? Kaya nag-inquire sila of the Lord. No? Bakit po, Panginoon? Dahil may nagkasala sa inyo. No? At hinanap nila ngayon. No? Nakita nila si Achan, tinanong, bakit mo gagawa yun? Sumagot si Achan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal. Nayari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaong ko sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ng
ang pilak. Sa NIV, ang sabi ay beautiful robe. Hindi na-capture sa Filipino translation yun. No? Kaya sinasabi dito sa talata, naakit si Achan, beautiful, no? Beautiful robe, sa kagandahan ng balabal. At ang sabi sa NIV ay, I coveted and took. Hindi yung kinuha niya kaagad, no? I coveted and took. O pinag-iimbutan ko at kinuha ko. Pinag-iimbutan ko, no? Nakita ko, pinag-iimbutan ko, kinuha ko, no? Na ang ibig sabihin ay hinangad niya na mapasa kanya ang mga bagay sa kanyang nakita, kaya ito ay kinuha at nilabag niya ang utos ng Panginoon. Nilabag niya ang utos na wala kayong kukunin, no? Pero nilabag din niya ang utos na covetousness, kasi ito ay isa sa mga utos, number 10, no? 10 commandments, no? Thou shalt not covet, no? Thou shalt not covet, no? O huwag mong iimbutin ang anumang bagay, bahay, asawa, no? Alipin, baka, asno at iba pa na nasa iyong kapwa. So covetousness, no? Nakikita mo, ay gusto ko yun sa kapitbahay ko, ba? Ang tawag doon, pag-iimbot, no? Ang panghuling bagay na sanlibutan na binanggit ay ang pagmamataas sa buhay o pride of life, no? At ito mahirap kuminsan, no, sa pride of life, no? Dahil ito kuminsan mahirap i-identify kaagad, no? Ano ang pride of life? Ang naunang dalawang bagay na nasa sanlibutan ay wala sa iyo. Wala sa iyo, hinaangad mo, no? Na mapa sa iyo, no? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, wala sa iyo, gusto mo, no? Gusto mong maranasan, gusto mong matikman, gusto mong makuha, no? Yun yung lust of the flesh, lust of the eyes. Ang pagmamata sa buhay, iba, no? Pagyayabang, ito ay mga pagyayabang mo ng mga bagay na nasa iyo, no? At kadalasan ay ayaw mo na ang kapwa mo ay magkaroon din, no? So yun yung pagmamataas sa buhay. Ang ganda kong lalaki. Tingnan mo naman ang relo ko, no? Patek Philippe, no? Alam mo, sa Forbes Park kami umuwi, no? Tara, ride tayo para masubukan ko naman ang bago kong Ducati Street Fighter, no? Alam mo, nakuha ko ang posisyon na ito dahil sa aking sipag at galing. Ito ay mga halimbawa, no? Ito yung mga signs, no, ng pagmamataas sa buhay. Ang isang halimbawa ng pagmamataas sa buhay sa Biblia ay mababasa natin sa Lucas 12, no? 13 to 21, no? Yung the rich fool, no? Hindi ko nabasahin ang kwento, marahil alam na nyo, no? Yung kwento na merong isang mayaman, umani siya ng marami. Ang sabi niya, ay, pagigibain ko lahat ng kamalig, palalakihan ko, imbak ko lahat ng nanay ko, magpapahinga na ako, no? At mag-enjoy sa buhay, no? At dito sa kwentong ito, mababatid natin kung ano yung tungkol sa mayaman. Una, ang mapagmataas na tiwala sa sarili. Believe na believe siya sa kanyang sarili. Kakayahan. Ang sabi niya, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Pangalawa, mapapansin natin na siya ay makasarili o self-centered. Dahil sa pananalita na puro ako, akin, no? So, self-centeredness, no? O self-seeking, no? Pangatlo ay ang maling akala na ang kayamanan at ari-arian ay magbibigay ng katiwasayan at makabulong buhay. Sabi niya, magpapahinga na ako, mag-enjoy na ako sa buhay, no? So false assurance, false security, no?
ang binibigay ng kayamanan. No? Ngunit anong sabi ng Panginoon? Hangal, sabi niya. Sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. No? At ito yung isang truth na kuminsan hindi natin ini-ignore, no? Ng karamihan. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? No? Kanino mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ang tatlong bagay na nabanggit ay hindi mula sa Ama, kundi ito ay mula sa sanlibutan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sabi sa mga taga-Roma 5:12 ay, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya ang mga bagay na binanggit sa mga talata hindi mula sa Ama. Ito ay pumasok sa sanlibutan dahil sa pagkakasala ni Adam. No? Batay sa tatlong bagay na nabanggit na sinasabi na sanlibutan, mababatid natin na ang sanlibutan na binabanggit sa talata ay tumutukoy sa makabudong sistema ng ideolohiya, kultura, moralidad na umiiral sa kasalukuyang mundo na ayaw kilalanin ang Diyos at pinag-aarian ng dyablo. Ito ang sabi sa unang Juan 5, talata 11. No? Ang sabi sa talata ay, alam nating tayo sa Diyos dahil ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng alam natin tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ito ay maangkin lamang natin kung tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. At nanampalataya sa Kanya at nagsisi sa ating mga kasalanan. Kaya alam nating tayo'y nasa Diyos. At alam din natin na ang sanlibutan hanggang ngayon ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya kung inibig natin ang sanlibutan ito, anong ibig sabihin yan? Nangangulod labang yan na hindi natin iniibig ang Ama. No? Hindi natin maaaring sabihin na inibig natin ang Ama at inibig din natin ang sanlibutan. No? Yun ang gustong palabasin noon ng mga Gnostics, libertine Gnostics. Kasi nag-branch out yung Gnosticism, yun ang gusto nilang palabasin. Okay lang magkasala. Kasi ang katawan, physical, hiwalay yan sa spiritual. No? Okay lang. At may ganong paniwala hanggang ngayon. No? Na okay lang. Kasi physical yan, naiiwan yan. Yung spiritual, hiwalay yan. No? At yun ang kaya nga patuloy na pinupukpok ni Apostle John sa kanyang message. Itong mga katotohanan ito. No? Dahil yung Gnosticism. No? So hindi natin maaaring sabihin na, iniibig ko ang Diyos, pero hindi ko maiiwan yung sanlibutan. No? Iibig ko pa rin ang sanlibutan. No? Ang sabi ni Santiago, sa Santiago 4, talata 4 ay, mga ngalunya, sabi niya, you adulterous people. No? Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. At ang sabi ng Panginoong Hesus mismo, no?
Sa Mateo 6, talata 24 ay, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at ibigin ang ikalawa. Kung sinasabi mong iniibig mong Panginoon, iniibig mo din ang sanlibutan, ilan ang Panginoon mo? Dalawa, no? At hindi yan pwede, sabi niya, no? Pagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. No? Sa daigdig natin, wala yan. No? Multi-party system. Pag sinong sikat, doon ako. No? Di ba? So walang permanent friends, walang permanent post. Pero sa atin, dapat meron kang permanent friend at may permanent foe. No? Dapat may permanent kang kaibigan, may permanent kang kaaway. At sino yon? Yung diablo. No? Hindi lamang kayamanan ang pwedeng maging Panginoon natin. No? Maaring karir, pamilya, kalayawan, at ibang bagay na maaring umagaw sa pwesto ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya maging maingat tayo at palaging suriin ang ating sarili. Ano ba ang pinagkakabalan natin? No? Saan ba natin ginugugol ang ating oras, lakas, pera, resources? Ito ba ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Okay na ba na once a week? Tapos hindi pa makumpleto in a month, no? Na tayo sumamba at makasama ang kanyang mga anak. No? Ano ba ang goal natin sa buhay? No? Para ba sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating ginagawa? Para ba sa kapakanan ng ating mga kapatid? O ito ay para sa ating self-gratification lamang? No? Dahil ang sabi sa uling talata ng ating pinag-aralan, ang sanlibutan at ang lahat ng pagnanasa ay lilipas. Yan ang pangatlong dahilan. No? Kung bakit hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan. Dahil ito'y lilipas o mawawala. No? Ang lahat ng yan ay panandalian lamang. Panandalian lamang yan, di ba? Ikaw ay mamamatay. No? Iwan mo lahat yan. At ang kasalukuyang mundo ay mawawasak. No? Mawasakin. No? Alin man ang mauna dyan, yan ay tiyak pa rin na mangyayari. No? Tiyak na darating yan. No? Kung ang sanlibutan ang inibig mo, ikaw ay lilipas din. No? Ikaw ay mawawala din. No? Subalit kung ang kalooban ng Diyos ang iyong sinusunod, ikaw ay mabubuhay magpakailanman. No? Kaya huwag nating ibigin ang sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay hindi nagmula sa Ama. Ang sanlibutan at ang lahat ng nasa sanlibutan ay mapaparam. At higit sa lahat, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sa halip, sundin natin ang kalooban ng Diyos na ang nais sabihin ni Juan ay ibigin natin ang Diyos. No? Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya ang sabi ni Pedro sa pangalawang Pedro 3, talata 10 hanggang 13 ay, tiyak na darating ang day of the Lord, ang araw ng Panginoon, sabi niya. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Like a thief, no? Kaya nga, ang sabi sa atin ay palaging maging handa, no?
Totoong God loves the world, no? At iniintay niya na magsisi ang lahat ng tao, no? Kaya kahit nasa world ka, love ka pa rin. Love ka, no? Ng Ama, no? Kasi nga binibigyan kanya ng pagkakataon, no? Kasi yung wrath of God ay patutupad lang yan sa judgment. So, totoo ang sabi na for God so loved the world. No? Kasi habang nasa world ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero, darating yung day of wrath. No? Yung paghuhusga. No? At doon, hindi na. No? Love, ang sabi nga, His love endures forever. No? Pero may hangganan din yung kanyang forever. No? Yun ay pagdating ng Judgment Day. No? Kaya ang sabi ni Pedro, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ang sabi sa inyo, paano tayo mamuhay? Ang sabi, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang inintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay natutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan na ang sumusunod sa inyong kalooban ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam namin, O Lord, na habang nasa mundo kami ay patuloy na makakaranas ng mga temptations, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kaya panalangin namin, O Diyos, kayong patuloy na kumilos sa amin. Ang inyong banal na Espiritu magpatatag sa amin upang kami ay hindi matempt ng mga bagay na ito na nasa sanlibutan. At patuloy kami magtiwala sa inyo at panghawakan ang inyong pangako na kami mabubuhay o magpakailanman. Ito po ang panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, or surpassing gift of righteousness, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know you in your suffering, to become like you in your death, my Lord. So with you to live and never die, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. And I love you, Lord. And I love you, Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tithes and offering. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa kabutihan mo at katapatan sa amin. Salamat Panginoon dahil tunay po Panginoon ang lahat ng mayroon kami ay nagmula sa inyo at kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin. Ngayon Panginoon, hayaan po ninyo na maibalik namin ang bahagi ng aming pong mga pagpapala sa inyo Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming tithes and offering. Nawa ay maging katanggap-tanggap ito at masamyong handog ito sa inyong harapan. Maraming po salamat Ama. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.